Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Aidan Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At yung araw ay pag-uusapan natin ay when we are confused, afraid, and alone. At ang ating scripture ay mula sa Matthew chapter 26 verse 56. Sasabi sa ating scripture ng araw, "But this has all taken place, that the writings of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples deserted him and fled." Ito ay ayon sa Matthew chapter 26 verse 56. Sa scripture natin ngayong araw na mula sa Matthew chapter 26 verse 56, makita natin na ang isang very emotional na moment. Iniwan si Jesus ng kanyang mga disciples. Yung mga taong kasama niya, tinuruan niya at minahal niya. Tumakbo at iniwan siya sa oras ng pinakakailangan niya sila. Imagine natin mga kapatid na si Jesus na walang ginawang mali ay naiwan mag-isa. At kung tutuusin natin, relatable ito sa atin. May mga panahon sa buhay natin na confused tayo. Hindi natin alam kung anong nangyayari o bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa ating buhay. May mga panahon din na natakot tayo sa future natin, sa mga problema o sa mga bagay na wala tayong control. At pinsan ay may moments na feeling natin mag-isa lang tayo, na parang wala nakakaintindi sa sumusuporta sa atin. Ganito rin nangyayari sa ating mga disciples. Natakot sila, hindi nila maintindihan ang sitwasyon. Kaya ang response nila ay tumakbo. Pero kahit iniwan nila si Jesus ay hindi nila iniwan ng Diyos. Kahit si Jesus ay naiwan physically, hindi ibig sabihin na wala na ang presensya ng Diyos sa kanya. May mas malaking plano na nangyari. Fulfillment ng prophecy at ng salvation para sa lahat. Ito ang isang mahalagang katotohanan na kahit magulo, natatakot at parang nag-iisa tayo ay hindi ka nawawala. Nawawala ang plano ng Diyos sa'yo. Minsan, hindi natin agad nakikita kung ano ginagawa niya. Minsan parang tahimik lang siya, pero hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Ang fear at confusion ay normal na bahagi ng buhay. Kahit ang mga disciples ay naranasan ito, pero hindi ito ang dapat mag-define sa atin. Sa halip na tumakbo tayo palayo sa Diyos, natawag na tayo na lumapit sa Kanya kahit hindi natin naiintindihan ang lahat. Si Jesus mismo ay dumaan sa moment ng loneliness para maintindihan niya ang nararamdaman natin. Kaya kapag feeling natin mag-isa tayo, naiintindihan tayo ng ating Panginoon. Tigit sa lahat, hindi Kanya iniiwan. Sa huli ang sitwasyon ng mukhang failure, yung pagtakbo ng disciples ay naging hagi ng mas malaking plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mundo. Ganoon din sa buhay natin. Kahit magulo ngayon, ay may ginagawang Diyos na mas malaki kaysa sa nakikita natin. Kaya mga kapatid, kapag tayo ba ay confused, afraid, o feeling natin na mag-isa tayo, ano ang nalang ginagawa? Lumalapit ba tayo sa Diyos o lumalayo? Sa gitna ng takot at kalituhan mga kapatid, piliin natin magtiwala sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya sa panalangin at tandaan na kahit hindi mo maintindihan lahat, hawak niya ang sitwasyon natin mga kapatid. Kaya dito tatapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.